Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Richard Almones. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor, Evangelist Wildis Rada Almeida, your end-time prophet. Narito po kami buong puso, nagpapasalamat sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu. Bago po sa pakikinig ng iyong banal na salita, kami po taos pusong nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Langisan mo ang iyong banal na salita at pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Isus at aming sinasaway. Pinapalayas ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang, demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati, at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapaabot tayo ng dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Evangelist Wildis Rada Almeida, the end-time prophet of God. At patuloy na inaalala po natin, we always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor, Lina C. Almeida. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, to all the beloved family here and abroad, all over the world, hallelujah, isang mapagpalang hapon po. We love you so much. Amen. And to our beloved brethren, ating live webcast viewers, maging sa mga bisita na narito po, amen, praise the Lord. Welcome to the royal family of God. Amen, praise the Lord. Yamang tayo po ay tinawag sa buong mundo, kinikilala ang ating banal na gawain, ang bawat mananampalataya. This is the most faithful church in the whole world. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang bawat isa sa atin, sinasabi po ng banal na kasulatan, the just shall live and walk by faith. Atin pong basahin mga minamahal ko, dito po sa Romans chapter 1 verse 17, magkasunod na pong basahin, 2 Corinthians chapter 5 verse 7. The book of Romans chapter 1 verse 17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. The second book of the Corinthians chapter 5 verse 7. For we walk by faith, not by sight. Mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 17. Sapagkat dito sa katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay nabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Dito po sa 2 Korinto Kapitulo 5, talatay 7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Amen. Praise the Lord. Dito po itinuro sa atin ng tunay na lingkod ng Diyos, propeta sa ating kapanahunan, yung karunungan. Sa magitan ng pananampalataya, wala pong imposible sa Diyos. Going 49 years na po tayo at talagang lumalago po ang banal na iglesia. Marami po ang nakokonverte, maging iba't ibang mga lahi sa iba't ibang panig ng mundo. Lahat magsabing, praise the Lord. Sapagkat dito, ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay nabubuhay sa magitan ng pananampalataya, sapagkat nagsisilakad kami sa magitan ng pananampalataya, hindi sa magitan ng paningin. Amen? Praise the Lord. Kaya mga minamahal, natupad at patuloy na natutupad na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako doon sa mga tunay na mananampalataya. Mga 15 years na talagang dumanas po ng trials ang beloved family, pero they move on para po sa ebanghelyo ng kaligtasan. Pagkatapos nun,
Sinabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, pagkatapos ng pagsubok, bubuhos ang pagpapala. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya tayo po, lahat po tayo na mananampalataya na tinawag sa banal na gawain na ito, tinawag sa lahat sa anumang kapamaraanan, sa magitan ng radio talk program, TV program, sa magitan ng mga krusada, sa magitan ng individual na pag-anyaya po sa inyo, lahat tayo ay totoong pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tayo po, sabi nga ko, anong puno, siya rin ang bunga. Nagkaroon tayo ng lubos na pananampalataya, hindi natin tinitingnan. Sabi yung iba kasi ang katwiran, to see is to believe. Dito po ang pamantayan natin, mga minamahal ko, we will believe first and we will see the great miracles of our loving dearest Jesus Christ. At totoo po, pag yan ay naganap sa iyo, naniwala ka, sumampalataya ka sa ating mahal na Panginoon, darating yung mga bagay na sasabihin mong kamangha-mangha, ngunit talagang tapat ang Diyos. Kaya doon ka lalong iibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minsan dumarating sa atin yung tayo natatakot. Ngunit tinuruan tayong maging matapang. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa panahong ako'y matakot, aking ilagak ang aking tiwala sa iyo. Na sa ating pagtitiwala, mga minamahal ko, yung disgrasya nawawala. Ang pumapalit ay ang grasya ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang kaisipan, ang pag-iisip ng Diyos, hindi natin pag-iisip. Kung anong kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya ang masusunod, mga minamahal ko. From the book of the prophet Isaiah chapter 55, verse 8. Amen. Isaiah chapter 55, verse 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Isaiah Kapitulo 55, versikulo 8. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang lahat ng mga bagay ay kalooban ng Diyos. Maaari pagsubok yan, mga minamahal ko, nakaharapin mo, pero hindi ka nag-aalala eh. Dahil ang Diyos, talaga pang ang nais niya, tayo ay pagpalain, dumating man sa atin ang mga bagay na kung saan tila hirap na tayo, God is always there. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking lakad, sabi ng Panginoon. Sinasabi po sa Kawigaan 19:21, aking basahin, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Mga minamahal, during na talagang aakyat ang ating dearly beloved pastor doon sa Talipaw, Sulu, upang ipangaral ang makapangyarihang ebanghelyo ng kaligtasan, upang ipanalangin ang mga foreign hostages, upang palayain sila, maging mga apo-sayap na matitigas sa mga puso, pumapatay sila, makita nila ang kapangyarihan ng Diyos. May mga nag-questions, nag-question na mga iba't ibang sekta at denominasyon. Minsan yung mga kapatiran para nag-alilangan natakot sa pag-uusig, mga minamahal ko. Yun po'y kata ng puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Matagumpay ang Talipaw Sulu Peace Mission, mga minamahal ko, na kung saan napatunayan sa buong mundo na siya ang dakilang manggagamot. Na walang armas na magtatagumpay sa bawat isa kung ikaw, ang katwiran ng Diyos ay sumasayo. At doon sa mga taong masasama, mga minamahal ko, totoo, pinagpala sila dahil ang ebanghelyo ng kaligtasan, hindi lamang para doon sa mga matuwid. Ngunit ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ito'y para sa mga kasalanan upang sila'y makakilala rin at maunawaan nila na ang Diyos ay totoong makapangyarihan sa lahat. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga iman, huwag tayong mag-alinlangan. Yung plano ng Diyos, hindi natin plano. Minsan, pinaghimalaan ka ng Diyos, dumating naman sa pagsubok, don't ever question. Kaya dito ang iyong panalangin, ang sabi ng ating dearly beloved parents of the Lord, maybe no, ayaw. Sabi ng malapin, wag anak. Maybe yes, dahil kalooban niya po.
Ang pangatlo, wait, mag-antay ka at magtiis ka dahil ang Diyos ang may programa ng lahat. Lahat magsabing, praise the Lord. Naalala ko tuloy isang patuto na ating mga kapatid. Sa Pusian Room po, nasa po rito, sa dabo po ng Amorante Stadium. Nung mabautismuhan siya, karakakdaka, sa tagal na pagkalumpo niya, pinatayo siya ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord, dumadalo siya ng dumadalo, kaya lang isang araw, mga minamahal ko, nakasakay siya sa LRT. Mga minamahal ko, nung tatayo na siya doon sa dako ng Pedro Hill Station, sa may dako ng NBI po yata yun, hindi na siya makatayo. Sabi niya, bakit nagkaganito? Nag-question siya. Hindi siya makakilos, mga minamahal ko. Nagsumamo siya sa ating malabay noon. Malabay noon, bababa ako, lalagpas ako, di maglalakad ako, babalik. Malabay noon, tulungan mo naman ako. Makalipas ang 2 istasyon, sumabog po. Yung sumunod na tren, yun po'y nadamay, mga minamahal ko. At kung tatantyahin niya yung bagon na kinalalagyan niya, doon sa pangalawang tren, doon dapat kasama siya sa namatay. Lahat magsabing, praise the Lord. Nung siya, narinig niya yun, ano yun, malapay nun, ano yun? Yung pala, binomba. Uso po yung mga terorista noon, bumobomba, doon sa harap ng NBI. Laking gulat niya, pagrinig niya ng pagsabog, sabay tayo niya, nakatayo na siya at nakababa siya sa dalawa pang istasyon. Malapay nun, hindi bali maglakad ako, papalik. Hindi bali na, pero inibig mo talaga ako. Na ang kalooban mo ang siyang masusunod. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya minsan may mga nagaganap sa buhay natin eh. Don't ever question why. Just praise the Lord. Lahat ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga mga minsan, sinasabi po ng banal na kasulatan. Minsan, kung bakit yung nais natin na lubos sa sumampalataya, nag-aalinlangan. Ito po ang nagiging hadlang upang ikaw ay totoong pinagaling ka na sa iyong karamdaman, binago ang buhay mo. Pag nagkaroon ka ng sakit, kung may pera ka, doon ka sa ospital. No, mga may pera o wala, sa Diyos mo ang lahat ng iyong karamdaman. Huwag mag-alinlangan, mga minamahal ko. Hindi natin nakikita ang gagawin ng malabay noon, pero paniwalaan natin. Huwag natin gayahin si Thomas, yung mapag-alinlangang apostol, mga minamahal ko. From the book of John chapter 20, verse 29, atin pong basahin. Gospel, John chapter 20, verse 29. Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen, and yet have believed. Juan Kapitulo 20, versikulo 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaw hindi nakakita, at gayon may nagsisampalataya. Amen. Praise the Lord. Ayaw maniwala ni Thomas. Parang hindi ako naniniwala na nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoon. Nagpakita sa kanya ang ating pinakamamahal na Panginoon, ipinakita. Yung 2 kamay niya, yung butas sa kanya, nung siya'y ipinako sa krus ng Kalbaryo. Nabigla siya, Panginoon at Diyos ko, sabi niya. Doon siya naniwalang lubos. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Dito sa bansang Pilipinas, sa magitan po ng tao ng Diyos, sinampalatayanan ng ating dearly beloved pastor. Alam niya na ang Diyos ay hindi nakikita, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinampalatayanan ng ating mahal na pastor, mga binamahal ko, totoo po. Sa magitan ng pag-aayunot, pananalangin, mga minamahal ko, ang sabi ng banal na kasulatan, mapapalad yaong hindi nangakita at gayon may nagsisampalataya. Lahat magsabing, praise the Lord. Signs and wonders shall follow them that believe. Dito sa ating banal na gawain, laksa-laksang mga himala. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya minsan pagka yung patotoo talagang grabing himala, parang baliwala na. Kailangan itodo natin ang ating palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Tingnan niyo po ang ating beloved sister. Magkaroon ka ng sakit sa scoliosis, mga minamahal ko. 1.5 year na ospital. Wala nang pag-asa, nakahiga na lang. Ngunit mga minamahal ko, sa pamagitan ng TV program, sa pamagitan ng pangangaral ng propeta ng Diyos, na sinasabi, kayo na may mga karamdaman, ang Diyos ang magpapagaling sa inyo. Karakataka, naramdaman niya ang presensya ng Diyos. Sabi niya, dadalo ako sa gawain na ito. Hirap na hirap siya, bedridden siya, mga memahal ko, ngunit salamat sa Diyos. Narinig nyo, 32 years na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Nagpapasalamat, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ibig sabihin, mga minamahal ko, ang Diyos ay totoong dakilang manggagamot. Kung ano man ang pangangailangan mo ngayon, kung anong uoperahan, kung anong gagawin ng mga doktor, mga minamahal ko, sa Diyos ay walang imposible. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya mapalad, mga minamahal, ang bawat isa na sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po, ikaw ay lubos na sumasampalataya doon sa hindi mo nakita eh. Pero ang ipapakita naman sa iyo ay ang mga dakilang himala mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga mga minamahal, the just shall live and walk by faith. Si Apostol Pablo, isang mag-uusig, mga minamahal ko, grabe ang kanyang persecution na ginagawa sa mga Kristiyano, pinapapatay niya. Ngunit isang araw, tinawag siya sa himalang kapamaraanan. Sabi nga, ako ang pangulo ng mga makasalanan, ngunit kinahabagan ako ng Diyos. Kung ano pamantayan niya, nagmula nung siya'y makakilala sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal ko, totoo po, pinanindigan niya. Ganon din ang pamantayan ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Ito ang kinabubuhay natin sa laman, mga minamahal ko, sa pananampalataya sa anak ng Diyos na sa atin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili ng dahil sa atin. Galatians chapter 2 verse 20, atin pong basahin. The book of Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. In the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Mga taga-Galacia, Kapitulo 2, versikulo 20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Yes, amen. For we were yet sinners. Christ died for us. Mga minamahal ko, ibinigay niya ang kanyang buhay. Kaya si Apostol Pablo, maging ang pamantayan ng ating dearly beloved pastor, mga minamahal, sabi, ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ang ating dearly beloved pastor, ang ating dearly beloved Mama Dear, mga minal, kung tutusin, nasa mayaman silang angkan. Mga minamahal ko, totoo po ang kanilang business, lahat po, kikita sila ng malaking halaga. Ngunit dumating ang karamdaman ng ating dearly beloved pastor. Tinawag siya. Pinagaling ang insomnia. Nagbago ang buhay niya. Kaya sabi niya, magmula ngayon, mahal na Panginoon, hindi na ako ang nabubuhay, kundi ikaw sa aking buhay. Ang aking kinabubuhay ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay sa anak ng Diyos na umibig at ibinigay sa ang kanyang sarili dahil sa akin. Mga minamahal,
Napakabuti ng Diyos. Binigyan tayo ng tunay na pastor na handang ibuhay sa kanyang buhay. Mga minamahal ko, alang-alang sa ebanghelyo ng kaligtasan para sa kaligtasan mo, para sa kaligtasan ng bawat isa at mga maliligtas pa na ating mga mahal sa buhay. Napakabuti ng Diyos. Ito ang layunin kung bakit patuloy na nagkukrusada, patuloy na ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Lalo na po sa panahon natin, ang dami pong nagbubukas na mga outreaches ngayon. Ibig sabihin, ang ating minamahal na mga kapatiran, nagpapagamit sila alang-alang sa isusulong ang ebanghelyong ito. Ikaw na tinawag dito, mga minamahal ko, may tungkulin tayo. Ito po ang kailangan sa bawat isa. Gamitin tayo sa huling panahon. Hindi na tayo nabubuhay sa laman. Nabubuhay tayo ayon sa pananampalataya. Ang Diyos ay sumasa atin. Habang sumasa atin ang ating mahal na Panginoon, gamitin tayo, mga minahal ko, upang mapagtagumpayan ang marami pang taong napapahamak ngayon. Sabi po ng mga scientists, sabi na po ng war experts, sabi ng mga dalubhasang talagang nanguhula rin, sinabi nila, this is the end time. Pwede na pong maganap ang World War III. Actually, nagaganap na doon sa mga bansa-bansa. Binabali lang wala. Ang Sweden na kung saan naghanda na rin. Ngayon po ay naghahanda sila. Ngunit tayo po, ang pinaghahandaan natin, hindi po yung mga kalamidad. Hindi po yung giyera. We're just waiting for that blessed hope. The coming of our Lord Jesus Christ. Meron pangako ang Diyos. Huwag tayo magulubihanan, mga minamahal ko. Patuloy tayo na maglingkod ng buong katapatan at tapat ang Diyos sa kanyang pangako. From the book of James chapter 1 verse 12 sa ating huling talata. The book of James chapter 1 verse 12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. Santiago Kapitulo 1, versikulo 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sa pagpagkasubok sa kanya. Siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisibig sa kanya. Amen. Praise the Lord. Ang magtiis hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas. Ibig sabihin, magtitiis ka, dumating man ang mga pagsubok, mga minamahal ko, yung mga tukso. This is a part of our Christian life. Kung paano ang pinakamamahal na Panginoon Jesus ipinako sa krus ng Kalbaryo, buhay ang kanyang inilaan nung siya'y nagkatawang tao. Kung paano sa panahon ngayon ng ating dearly beloved pastor, walang tigil na nananalangin, nag-aayuno sa bawat isa sa atin. Kamangha-mangha ang gawa ng Diyos. Pag narinig mo mga buhay na patotoo sa ibang bansa, mga minamahal, hindi nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos. Na sa panalangin ng propeta ng Diyos, totoo po, mga minamahal ko, grabe ang mga himala na dumarating sa bawat tunay na Kristiyano. Lahat magsabing, praise the Lord. Mapapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Kaya pag may nagtanong, sinong ayaw ng pagsubok? Talagang ayaw natin, pero mararanasan natin. Lahat magsabi, praise the Lord. This is a part of our life, mga binamahal ko. Ngunit kung walang pagsubok, paano tataas ang iyong pananampalataya? Minsan hindi na ka napakinggan. Iniisip mo, tila lumalakad naman ako ayon sa kalooban ng Diyos, pero hindi ba tumutugon ng Diyos? Just wait, sabi ng ating mahal na Panginoon. Tandaan niyo po yan, kahit sumobra ang pagsubok mo, ngunit sinisiguro natin, sobra naman kung magmahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung pait na naranasan mo, yung sakit na naranasan mo sa pagsubok, ang sabi ng banal na kasulatan, mabalat ka. Ikaw taong nagtitiis sa pagsubok,
Pagkatapos niyan ay pagpapala, tatanggap ka ng putong ng buhay na ipinangako ng Diyos ng ating mahal na Panginoon sa mga nag-iibig sa Kanya. Mga the crown of life. Huwag tayong magalumihanan sa huling panahon. Sabi ng ating mahal na Panginoon, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are so many mansions. If it were not so, I will go and prepare a place for you. And if I go up and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Yun ang pinaka-final. Yun po ang eternity sa piling ng ating dakilang Diyos. Sa mansyon na inihanda niya, huwag tayong magugulumihanan. Just look unto Jesus, the author and finisher of our faith, and remember ang laging sinasabi ng ating dearly beloved pastor. Salvation is the greatest matter of importance. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. I will always declare, ang ating beloved pastor is the end-time prophet of God. Believe in the Lord your God, you will be established. Believe in His prophet and you shall prosper. May isang senaryo po dito po sa pastoral. Pastoral worker, mag-asawa, nagpa-counsel sa atin. Natatakot po yung sister. Dahil sunod-sunod ang mga kinuha ng malapay noon. Pag kinuha ka ng malapay noon, mapalad ka dahil doon sa langit. Anong katatakutan mo? Propeta ang narito sa ating banal na gawain. Sabi niya, nahihilo po ako, bigla akong natatakot siya, mga minamahal ko. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Yan ang pamantayan natin. Sabi ko, ilang taon na po kayo nagsasama? 3 years na po. Nandito kayo sa powerhouse, huwag kayo malilangan, ha? Sige, sa panalangin ng propeta ng Diyos, through the prayer of our dearly beloved pastor, pumunta ka sa OB-GYN, magpa-check up ka, magpa-pregnancy test ka, buntis ka. Eh, yun ang pananampalataya ko eh. Kailangan yun din ang pananampalataya mo. Lumipat ang ilang sumunod na linggo. Nagpa-check up po ang ating beloved sister. Actually, inaanak ko sila sa kasal. Nagpa-check up po. Pregnancy test po. Siya po ay buntis. Nanganak ng malusog na anak. Ngayon po andyan, 1-year-old na, kasama ng pupuri sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang lugar na ito ay banal, mga binaman. You don't have to worry. Sinasabi po ng banal na kasulatan, tayo po ang mga matuwid, the just. Ang sabi ng banal na kasulatan, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, kaya na nasusulat. Ngunit ang mga ganap, mabubuhay sa magitan ng pananampalataya, sapagkat hindi tayo nagsisilakad, sapagkat tayong lahat ay nagsisilakad, mga minamahal ko, hindi sa magitan ng paningin. Tayo po, sapagkat nagsisilakad tayo sa magitan ng pananampalataya, hindi sa magitan ng paningin. Alam natin na bawat panalangin natin, God will answer all our prayers. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa lahat po, kami nananawagan, maging sa mga mananampalataya na minsan nag-aalinlangan pa. Yung iba nalalamig, may panahon pa ba para tumalikod? Tandaan niyo yan. Pag tumalikod ka sa banal na gawain, ikaw din na nagpahabang sa iyong sarili. Ngunit kung mananatili ka, lalakad ka ayon sa pananampalataya, magantay na lang tayo. Ang pangako ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon habang inaanyayan po natin ang mga baguhan, mga live webcast viewers,